Naku po, mga kababayan ko, matindi to. Sabi ng mga DDS, hindi daw kayang ipakulong ng Department of Justice si dating Pangulong Duterte at pinagmamalaki ito sa mga live stream nila. Mga kababayan ko, meron pa ako nakita na isang vlogger nagsasabi, sabi niya ganun, paano mapapakulong si Tatay Duterte, si Tatay Digong? Si Tatay Digong daw, Tatay Digong nila. Paano daw mapapakulong? Hindi naman daw kayang gawin ng Department of Justice yon. Dahil hindi naman daw member ang Pilipinas ng ICC. Ganyan pa yung pagkakabanat eh. Ganyan yung pagkakabanat ng vlogger ng ICC. O hindi naman member ang Pilipinas. Sige, ganito. Hindi daw member. Tapos, meron pa sila sinasabi, hindi naman kung talagang ganyan, dapat kasuhan ni ng DOJ si Pangulong Duterte. Sabi ng mga kwento nila, mga kabayan ko, may napanood naman din akong vlogger na aanga-anga na nasa Manila Bay. Habang nagko-content na Manila Bay, imbis na basura yung ikwento at ipaliwanag, ang pinapaliwanag yung mga kababayan ko, ang pinapaliwanag niya yung mga kwento ng mga kababayan ko. Alam mo, pinapaliwanag niya yung mga kwento ng mga tawag nito, mga kwento namin. Sige, paparusahan kita, Jungkook, makulit ka. Yung mga kwentong mga kalokohan niya, yun ang pinapaliwanag niya, yun ang mga birada niya. Kaya ako, mga kababayan ko, natatawa talaga ako na sobrang gigil niya is pag pinaliwanag niya na dun sa Manila Bay, hindi niya na maipaliwanag ng mga basta pag pinaliwanag niya, Duterte, Duterte, Duterte. Di daw may papakulong. For sure and 100% magugulat po kayo dito sa balita na to, mga kababayan ko. Panoorin natin, mga kababayan. Ito po, surprise para po sa inyo. Tigahan na rin ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Narinig nyo ba yan, mga kababayan? Pinaghahandaan na rin ng Department of Justice. O mga DDS, kamusta? Eto na Eto na yung nirereklamo ninyo, yung hinihiling ninyo. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee, may gumugulong na ring investigasyon ang binuong task force ng Department of Justice. Ayan na. Mga DDS? Asan ang lupit ninyo? Asan ang galing ninyo ngayon? Asan ang lupit nyo? Asan ang galing ninyo ngayon? Ang sabi dito, mga kababayan ko, may gumugulong na nag-iimbestiga na sa Department of Justice dahil sa extrajudicial killing o EJK ni Duterte. Ano nga yung sinasabi nyo na hindi kayang gawin ni Boying Rimulya ngayon? Anong ginawa ni Boying ngayon? Pinaiimbestigahan na kayo. Ngayon alam nyo na, mga DDS, mangilabot na kayo. Mangilabot na kayo pagkatapos nito. Kilabutan na kayo kasi tandaan ninyo nalalapit na ang pagbagsak ng tatay nyo. Tuloy. Na ito ng umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng dating administrasyon at kabilang sa kanilang iniimbestigahan si dating Pangulong Digong. Ayan. Number 1, si dating Pangulong Duterte. Ang iniimbestigahan ito sa DOJ. National Humanitarian Law. Ito sabi ni Secretary Remulla, drugs ng dating administrasyon at kabilang sa kanilang iniimbestigahan si dating Pangulong Digong. International ito Humanitarian Law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying. ICC studying? Hindi nyo ba napansin yung biglang transition ng Department of Justice? Noon, ang sagot niya, ang sinasagot ni Secretary Remulla, mga kababayan ko, sinasagot ni Secretary Remulla, sabi niya ganon, mga kababayan ko, hindi mahirapan maipag-coordinate ang DOJ sa ICC. Pero ngayon, mga kababayan ko, yung hangin, nag-iba ang ihip Nag-iba ang ihip ng hangin, mga kababayan ko. So, sobrang nag-iba ang ihip ng hangin, mga kapatid.
Sa sobrang nag-iba ang ihip ng hangin, teka lang, may susupilin lang ako dito. Wala kang kwenta, alis ka dyan. Oh, ayan, layas, 24 hours kang Bartolina. Sa sobrang nag-iba ang ihip ng hangin, natakot, mga kababayan ko, itong mga DDS. Kasi hindi nila alam kung saan manggagaling ngayon o sino magpapakulong kay Duterte ng biglaan. Oh, totoo sinasabi natin ha. Mga kababayan ko, biglaan to. At ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin at timpla ni Secretary Remulla. Tila ba ay willing na maipagtulungan sa International Criminal Court itong si SOJ. Tuloy. as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Ayon mismo Yung batas pa ng ICC ang ginagamit ha. kay Justice Secretary Boying Remulla, sa lawak ng mga inamin at ibinunyag ni Duterte, posibleng magsapawan ang investigasyon ng Task Force sa investigasyon ng International Criminal Court. Pero sisiguraduhin daw ng DOJ na magiging iba ang kanilang kaso sa tinutumbok ng ICC. Patay ka ngayon. Yari ka, dudes. Mabigat to eh. Sa totoo lang. Alam mo yung pagharap ni Duterte sa Quadcom, pagharap ni Duterte sa Senado, lahat ng sinabi niya doon, under by oath. Kaya kaya pinag-oath sila, pinanunumpa sila. Na pabang katotohanan lang ang sasabihin nila, whatsoever, blah blah blah. Mga kababayan ko, it's because, mga kapatid, gusto na makasiguro na totoo ang sasabihin nila. At kung ano man ang sabihin nila, lumabas sa bibig nila, ay pwede maging laban sa kanila. Yun ang gagamitin kay Duterte ngayon. The reason kung bakit, mga kababayan ko, hindi mo pwedeng sabihin na baliw si Digong eh. So, totoo lang. Hindi mo pwedeng sabihin na si Duterte baliw yan, galing sa mental yan, kaya nakakapagsalita ng ganyan. That's impossible. Mga kababayan ko, hindi yan kagaya ni Nino Barsaga na may tama sa ulo, may saltik. Na kapag nagsalita ng kasinungalingan, mga kababayan ko, is pwedeng mapaniwalaan. Mga kababayan ko. Pero Duterte is under control ng tamang pag-iisip, mga kababayan. So that's why, mga kapatid, si Digong ay nasa tamang pag-iisip under na nag-oath siya. At lahat ng sasabihin niya, sinasabi niya doon ay pwede maging laban sa kanya. But suddenly, konti ng kanyang mga sinabi, mga kababayan ko, ay ang pag-amin. Na number 1, pinopondohan niya ang pag-i-EJK ng mga pulis. Number 2, mga kababayan ko, inutos niya talaga. Number 3, yung mga pagkakamali ng mga nangyari noon, inaamin niya at inaako niya. And everything, inamin niya, mga kababayan ko. Kaya po malaki ang posibilidad na talagang paimbestigahan siya dito ng Department of Justice because marami siyang inamin na talaga nga naman na interesado ang taong bayan at interesado ang sambayan ng Pilipino at gustong malaman ng taong bayan kung sino talaga ang talagang ulo at may ulo nito. Well, matagal nang alam yan nila Mayor Sonny Trillanes na si Duterte talaga ang nakakaalam. But sudden na ang punot dulo. But suddenly, hindi pinakikinggan because dinemonize ni Duterte ang utak ng taong bayan para labanan itong mga tao na ito, mga kapatid, mga kababayan ko. Kaya mga kababayan ko, 100% na tiwala ako sa sinasabi ngayon ni Mayor Sonny Trillanes because lahat na sinabi niya is totoo, mga kababayan ko, at walang kasinungalingan doon. Diba? Ngayon, kung ito man, si SOJ, paiimbestigahan si Trillanes, si Duterte, dahil sa kanya mga inamin, well, maganda po yun kung paimbestigahan nyo. Kaso nga lang, bilisan natin, mga kababayan ko. Kasi kung tatagal tayo ng tatagal, tatagal yung pag-iimbestiga natin. Baka mamaya, kamatayan na lang ng tao doon, di pa makamit yung hustisya. Tuloy. We want the charges to be separate from each other. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity. Buwelta naman Ito spirit of complementarity. To be separate from each other. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity. Yun ang sinasabi ni SOJ. May buwelta naman ang kampo ni Digong dyan. Buwelta naman ang kampo ni Duterte. Hello po, Tita Gina Iglet. Bakit hindi na lang sampahan ng kaso ang dating Pangulo kung meron silang sapat na ebidensya? Alam mo, ito si Sal Panelo. Maepal masyado, sa totoo lang. No? Napapansin ko lang, maepal to masyado. Sorry Sal komento ko to sa'yo. No? Kung talagang may kaso si Duterte, sampahan na lang ng kaso si Duterte. Sinasampahan naman talaga ng kaso eh. Hindi nga lang sa Pilipinas, mas mabigat pa sa International Criminal Court.
Totoo mga kababayan ko. Totoo. Mga kababayan ko makinig kayo mabuti. Sinasampahan naman ng kaso eh. Hindi nga lang dito sa Pilipinas, sa international sa ICC. Di ba? Kaya wag kayo maatat. Anyaya mo, Panelo, mangyayari yan. Hindi yung puro raw sila propaganda Alam mo, para sirain ang reputasyon ng dating Pangulo. alam mo, that is not a propaganda eh. Hindi yan propaganda, Mr. Panelo. No? Walang propaganda niyan. To be honest, kung pagbabasihan natin, hindi yan propaganda, mga kababayan ko. Yung pagsasampa ng kaso at paglilitis kay Duterte, hindi yan propagandang matatawag. Alam nyo, example ng propaganda. Naalala nyo yung gustong pondohan ni Sara Duterte ng 10 million na libro na isang kaibigan? Mga kababayan ko. Naalala ninyo? Naalala ninyo mga kababayan ko? Mga kapatid, yon ang propaganda. Mga kapatid. Yung ginawa nila na pagpapalabas ng pulburon na sinasabi nilang si Pangulong Bongbong Marcos daw yon ang propaganda. Mga kababayan ko. Yung pagsasabi nila na nakunguha ng pera si PBBM gamit ang PCSO, yun ang propaganda. Pero yung ginagawang paglilitis kay Duterte ngayon, hindi mo matatawag na propaganda. Kasi yun talaga nangyari ang EJK, nangyari sa pamumuno niya. Under this administration, nangyari yun. So ngayon, ano ang pagkakaiba ng propaganda sa sa nangyari? Yung sa inyo, batikos, chismis, walang katotohanan, pro ng propaganda. Pero yung ginagawa dito sa Quadcom hearing, hindi yan propaganda. Talagang may mga taong biktima at merong mga taong nadamay sa laban ni Digong. Para maikubli yung pagiging source ng ipinagbabawal na gamot, kailangan meron kang masabi. Yan po yun, Mr. Panelo. Mukhang kailangan nyo po atang intindihin yung propaganda. Anak ka ng teteng, oo. Tuloy! Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maraming direksyon ang pwedeng tahakin ng pagsisiyasat ng DOJ. Maraming karapatan at batas din daw ang nalabag, kaya lalong lumalakas ang panawagang papanagutin si Duterte. Correct! Kasi marami. Hindi yan propaganda lamang na inilabas. Kaya nga naghihiring yung Quadcom because there is so many Filipino, if I'm not mistaken, there is the 3,278 person who died on extrajudicial killing. Ganong karami ang nadamay na inosente. And how can you imagine that there is a 7-year-old boy na nabaril ng pulis at sinabi, mga kababayan ko, part ng EJK, nadamay. Because of what? Sa pinaghihinalaan lang nilang, tulak, mga kababayan. Imagine that, mga kababayan ko. Isipin nyo nga yun. Napakaraming Pilipino. Mga kapatid. Tapos sasabihin ninyo, pag may kinitil ang buhay, wala yan, hindi yan totoo. Talagang pag nilabasan ko kayo, alam nyo ilang beses ko na kayo nilalabasan ng patunay dito Mga kababayan ko Ilang beses ko na kayo nilalabasan ng patunay na napakaraming nadamay. Pero some of you guys, sarado ang utak, kaya nyong maniwala because of mga kababayan ko. Hindi ganun. Tuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Alam mo kung ako tatanungin, anyway, thank you very much sa News 5. Kung ako tatanungin ninyo, pananagutin ko yan si Duterte. Hindi ko pwedeng hindi panagutin yan Talagang dapat managot yan Alam mo, sa totoo lang, kulang pa nga yung pagkakakulong niya sa ICC kung magkataon Mga kapatid Kulang pa. Kulang pa mga kababayan ko. Kulang na kulang pa. Kahit nakamatayan mo pa sa loob yan, Digong. Sa totoo lang. Hindi mo mababayaran ang mga luha, nasirang buhay at pag-asa ng mga taong nadamay dahil lamang sa gusto mong may mapatunayan ka na natapos ka at nagawa mo sa unang termino bilang presidente noon. 'Di ba? Dapat lang siyang managot. Sabi dito ng kababayan natin, mga kababayan ko
Sabi pa dito, sino ka ba na mayadong matabil ang dila ninyo? Hindi kayo matigil, kayo nandyan gumawa ng EJK. Sino ka ba na masyadong matabil ang dila ninyo? Hindi kayo makatigil sa mga diyan na gumawa ng EJK. Mabik, sino po ba? Ako po ba ang tinutukoy nyo? Ako po ay si Biyahe ni Koy. Kung tatanungin nyo po ako. Binabatikos ko po si Duterte. Because doon po sa pinagmamalaki po ng mga DDS na maganda daw po ang EJK. Na maganda daw po ang ginawa ni Duterte. Saan po ba naging magandang parte? Kung mababaw kang Pilipino, mga kababayan ko, totoo to kung mababaw kang Pilipino, matutuwa ka dyan sa EJK eh. So totoo lang. Kasi nakikita mo, inuubos daw kuno yung mga adik na mga nandito. No? Mga kababayan ko, inuubos niya daw. At talagang nilalabanan niya ang labang kontra droga. Pero mga kababayan ko, the real question, mga kababayan ko, let's dive to the deepest part para maganda. Kasi kung tatanungin niyo po ako patungkol dyan, magdadive po ako sa pinakamalalim. Kasi pang mababaw lang yung sinasabi nila Bongo, nila Bato, na maganda nagagawa ng EJK ni Duterte noon, mga kababayan, Tokhang. Let's dive to the deepest part, mga kababayan ko. Ano yung deepest part, mga kapatid? Sino ang nasa front line? Tanong ko lang, sino ang nasa front line ng kinakatay ni Duterte? Mga user. Is there any drug lord na pinatumba nito ni Duterte sa kanyang war on drugs? No! Wala! Mga kababayan ko. Kung meron man naging issue, naghanap pa sila ng idadamay nila but suddenly, hindi pa sangkot sa ipinagbabawal na gamot. That's the hardest part to explain sa mga sarado ang utak ng mga DDS, mga kababayan ko. Yung mga malalalim na nandito na nakakaintindi ng ipinaglalaban natin, ng ipinaglalaban ng Quadcom, mga kababayan ko, yung mga mabababaw dito na kay Duterte, nagpapanig at nagtataas ng kamay, halos puriin ay kulang na lang, himurin yung puwet niya. Ganong katindi tong mga to. Ganong katitindi yung kanilang mga gustong-gustong mangyari. O pag sinabi mong EJK, pinapalakpakan nila, oh, EJK, tuwan-tuwa kayo pag may kinikitilang buhay. Paano kung pamilya nyo na? Yung isunod ni Duterte, di magagalit din kayo? Lagi nyong panama sa amin. Paano pag anak mo na ang ginawa ng mga adik na ganyan? That is one of the good news. Asintahin mo yung mga nagdi-deliver dito. Yung mga gumagawa ng production dito. Bakit hindi mo mapatumba? Question. Logic lang, mga kababayan. Sino ang pinaka naging supplier during the Duterte days na nabuko ng gobyerno? Michael Yang. Sino si Michael Yang? Best friend ni Duterte. Anong katungkulan ni Michael Yang? Mga kababayan sa Pilipinas, economic advisor. One of the biggest drug syndicate na nasa Pilipinas ay hawak ni Digong. Ngayon ang tanong, EJK is a props front para maitago ang pagkatao sa likod ng mga pagpasok sa magnetic lifter ng mga effectus na ipinagbabawal na gamot. At alam nyo ba kung anong nangyari sa mga nakahuli doon? Mga kababayan ko, alam nyo ba? The reason, alam nyo ba? Tatanungin ko kayo. Yung nangyari sa PIDEA, sa hepe ng PIDEA, sa agent na nagsumbong at yung taga-customs na nagsumbong at doon sa mga pulis na humuli. 2 na lang ang natira. At yung 2 pinatay na. At yung na isa kinasuhan, tinambakan at pinatungan sa ulo ng 10 million. Buhay o patay. At yung isa naman mga kababayan nasa custody ng ating gobyerno, tinatago pa rin. Can you believe that? Antindi.
Ikaw na ang nakahuli, ikaw na nga nagsumbong, kayo na nag-operation. Bandang huli, kayo pa yung ginawang mali at kinasuhan. Dahil sa best friend at kaibigan ni Duterte, si Michael Yang. At ang pinakamatindi dito, nasira ang buhay ng taga-customs. Boom. Wala na sila dito. Diba? Mga kababayan. Ngayon, paano nyo gagawin yan? Isa pa, saan po yung pamilya ng mga Duterte na ang mga nakapantay para sa ginawa nila Duterte kung gaano mawalan ng minamahal? Alam mo, Miss January 8, to be honest, si Duterte is ano yan eh. Kahit sabi ko nga sa'yo, kahit pa mawala na sa mundo yung tao na yan, kulang pa rin kabayaran yun. Kulang na kulang. Kulang na kulang pa rin kabayaran yun. Kulang na kulang pa rin kabayaran yun yung ginawa niya na yan para lamang mapatunayan na, uy, ito si Digong, naging ganito, ganyan. Nga patunayan. Kulang. Kahit masunog pa sa impyerno kaluluwa niyan, kulang pa rin mga kababayan ko. Sobrang daming mga Pilipino ang nadamay lang dito. Inosente mga Pilipino ang nadadamay. Sa totoo lang. Lakas mo makaloko ng mga Pilipino. What? Paano ko makakaloko ng mga Pilipino, sir? Mawalang galang lang ho ah. Tingnan ko nga ito, sino to. Paano ko makakaloko ng Pilipino? Samantalang hindi naman tayo nanluloko ng Pilipino. Kayo, mga DDS ang nanluloko ng Pilipino. Bakit hindi mo tanongin si Pebbles Cunanan? Bakit hindi mo tanongin si Ellie? At yung mga DDS na mga malalaki nyo na bumaliktad na. Dahil niloloko nyo taong bayan. Diba? Makatikim ka tuloy kay Tita Cherry. Yan lang, diba? Think of it, mga kababayan ko. Si Duterte, hindi yan hero. Huwag nyo sambahin. Dahil yan, tao na yan. Mas masama pa sa masamang tao. Tapos ang usapan.